Gagamitin ni Marcoleta, sabi niya ganun. Alam natin, may ganun pa siya eh. Alam natin na aligasyon. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain. Ganun yun eh. Mga kababayan eh. Walang iya talaga to si Marcoleta. Oh, galit sa bending the law, pero gusto i-break ang law. Marcoleta. Kaya ngayon, speaking of Marcoleta, mga kababayan, yan naman ang pag-uusapan natin. 'Di ba? Oh, ito na Marcoleta. It's your turn. Oh. It's your turn. Ito na. Marcoleta binigyan ng 10 days para magpaliwanag. Oh, ito tungkol dun sa kanyang sose. Yung kanya pong hindi po i-disclose, mga kababayan. Ha? Nako. Oh. 10 days, Marcoleta. May 10 days ka na lang para magpaliwanag hinggil sa bagay na ito. Oh. Palagay ko, excited na rito, mga kababayan. Etong sila Attorney Ibanez. Sabi nila, ano kaya magiging paliwanag? Ano kaya magiging palusot ni Marcoleta sa bagay na to? Palagay ko tatawa tayong lahat, mga kababayan. 'Di ba? Lahat naman kasi nabanggit niya na sa Net 25 eh. Pero eto, puntahan natin. Sabi dito ng ABS-CBN, mga ka-GP, Marcoleta given 10 days to explain poll campaign contribution by Comelec. Ito ay ngayon lang. Ngayon lang ito. November 24. Ayan. 4 p.m. The Commission on Election Comelec has given Senator Rodante Marcoleta 10 days to explain his campaign contribution in the 2025 midterm election, following allegations that there were some undisclosed contributions or donations to the senator. Inamin mo yan, Marcoleta, ha? Huwag ka magsisinungaling. Baka mamaya, ibahin mo na naman yung narrative mo. At hinahanapan mo, nasaan ang batas na nagsasabi na bawal na i-disclose yung, o bawal hindi i-disclose yung mga contributors or contributions. Sose, ha? Yung sose na mismo. Yung batas, Marcoleta, abogado pero pulpul. Lowest rank. Hindi ka legal luminary. Comelec Chairman George Garcia told reporters that the show cause order for Marcoleta was issued last Friday. Oh, pero Friday pa pala yun, Marcoleta. Monday na ngayon. Ha? Ilang araw na yun? Oh. Diyos ko. 10 days lang yan, Marcoleta, ha? Sabi dito, Marcoleta camp has 10 working days to respond according to Garcia. Contradaya Governor or Convenor, sorry. Contradaya Convenor Danilo Araw earlier raised concerns over Marcoleta's sose, doubting the accuracy of its content. Araw earlier told ABS-CBN News the zero total contributions received and total expenditure listed in Marcoleta's sose of 112,857,951 and some change against the net worth in his SLN of 51,961,550 or only around 46% of his campaign expenses is highly questionable and practically impossible. So kaya nang galing kasi to, Marcoleta? Galing ba to sa nakaw? Ba't takot na takot kayo? Galing ba sa diskaya? Galing ba sa kontraktor ng gobyerno, ng DPWH o mga kaibigan mo? Na kontradista ng gobyerno? Bakit takot?
Garcia said they want to find out if there is a violation of some provision of the Omnibus Election Code under Section 98. Okay. May problema rin tong nung COMELEC, mga kababayan. Dapat motu proprio. COMELEC. Dapat hindi nyo na nga kailangan pati yung ethics committee ng Senate, dapat mga kababayan, gumagawa kayo ng action sa bagay na to. Kasi umamin na yung tao ginagamit pa yung kanilang programa sa Net25 para maglathala, magpakalat pa ng fake news. Na wala daw batas na nagsasabi, mga kababayan, na bawal hindi i-disclose yung mga donations. Diba? Dito pa lang you are after the transparency, sabi ninyo. Pero, doon pa lang sa sose, walang transparency. Anak ng baka, Marcoleta. Sinungaling talaga. Tapos yung mga INC, transparency, accountability, anti-corruption. Putik na yan, pinagsalita lahat, puro DDS. Diba? Pinagsalita doon sa rally nila, puro DDS. Paano mo sila paniniwalaan? Mangantayon, Sir GP. Sige, salamat, Lars, Anong ulam mo? Wala, bawas na tayo ng carbs. Di na pwede. Kahit gusto ko pang kumain, more on protein ako ngayon. Net25 makadutay. Yan host. Lam na guys. Sabi pa dito. Gusto rin natin masettle, mga kababayan. Sorry. Section 99 of the Omnibus Election Code meanwhile states that an individual who contributed to a candidate, party, treasurer, or any of their authorized representatives should file with the commission a report under oath stating the amount of each contribution. Sabi ni Marcoleta, GP, kapag under oath daw, yan daw ay hindi nagsisinungaling. At okay lang daw na wala nang yung kay Gutesa, wala nang tawag dito, wala nang notaryo kasi nag-under oath naman daw siya sa Senado. Ito nga papaniwalaan nyo pa ba lahat na nag-under oath ay nagsasabi ng katotohanan? Si Marcoleta nga siya talaga ang number 1. Nag-under oath, mga kababayan, nung nag-file ng COC, 'di ba? Na lahat ng nakasulat doon ay pawang totoo at totoo lamang. Dapat hindi pala ganun. Palitan na natin. Dapat, ako po ay nanunumpa na ang lahat ng nilagdaan kong ito ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Dapat ganun. Diba, Mama Lilian Robrera? Hindi dapat hindi totoo. Dapat lahat na po ng aking sinumpaan, lahat po ng aking ipinasa na yan ay pawang kasinungalingan, wala pong katotohanan yan. Diba? Galing sa akin, GP. Ang alin, Mama Leticia Fernando. Tinolang manok, masarap yan. Kaya lang, breast lang ang kailangan ko dyan, Lars. Sila naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Paano? Pare-pare silang mga sinungaling. Kailangan natin magpalaki ng muscles. Kailangan natin yan. Kailangan magpabata. Alam nyo na, ayaw ko kayong iwan sa mundo ng social media. Diba? Bukas naman, punta tayo sa pa-check up tayo ng mata. Sabi pa dito, gusto rin natin na sana masettle agad ang issue na yan. Ano ba talagang tunay na explanation? Naku, sinabi na nga Ito talaga naman COMELEC, ano ba naman? Napaghahalata kayo Motu proprio investigation. Kunin nyo yung video sa Net25. Yun na yung paliwanag ni Marcoleta doon. Diba? Kunin nyo yun. Tapos, tingnan natin yung paliwanag niya ulit. Pag sinabit niya.
Kumpara natin, malay mo nagsisinungaling ulit, di ba? Oh, binabalubaluktot na naman. Paliwanag kasi ng batas natin, sadyang lahat ng mga nag-file ng SOSE ng mga kandidato, partido, political o party list dapat ilatag lahat. Oh, doon walang nilatag, zero contributions. So, 'di ba? Zero contributions, pero umamin, marami daw siyang kaibigan na ayaw pong magpakilala, ayaw i-disclose ang kanilang mga pangalan. Mga pangit siguro. 'Di ba? Mga mababaho yung mga pagmumuka. Kaya ayaw ipakita. Sino ang nagbigay? Paano ginastos? May natira ba? Nagbayad ba ng income tax? Pag hindi dinisclose, mga kababayan, yun ang mahirap kasi. 'Di ba? Baka mamaya sobra-sobra pa sa 115 million yung mga na-donate. Tapos ibinulsa yung gastos. Pero sabi naman ni Marcoleta, hindi, ginastos ko lahat doon. Paano kami maniniwala? 'Di ba? Doon nga lang sa SOSE, ayaw mong i-declare ng tama. Malay mo, may binulsa ka. Pahingi naman. Sabi ni Mama Ros Channel, nangyari na nga noon kay Leila, di ba? Under oath kuno, mga witness. Isa pa yan. Tama ka, Mama Ros. Di ba? Maraming witness na nagsasabi, mga kababayan. Marami nga dyan. Kilalang kilala ko. Pag sila, pinatawag, under oath. Pero puro sinungaling. Si Digong, under oath, nagsisinungaling. Si Sara, under oath, nagsisinungaling. So, hindi lahat na nag-under oath, nagsasabi po ng tama. Wala pong ginawa yan sa Senado kundi manggulo buwisit kung anong itsura, ganun din ang ugali. Nakakasuklam, maya ka naman, Marcoleta, sa mga ginagawa mo. Wala na pong hiya eh. Feeling nga niya supreme siya eh. 'Di ba? Sabi ni Rex Adventure, mga DDS vlogger matagal ng rally in-upload ulit para magbukang tanga. Araw-araw may rally para sabihin na mga tanga nagkakagulo na naman. Ang problema, mga kababayan, yung mga nagra-rally, sila mismo nag-aaway-away dahil sa pagkain. Kawawa naman. Kaya nga si Boy Lighter nagsisi na eh. Sabi ni Boy Lighter, di ko na ulitin. Kami ang ginagawang human shield. Oy, Comelec, bilis-bilisan nyo. Kung ako nga, 5 days lang dapat yan eh. Yung ethics committee ng Senate magtrabaho din kayo. Wag bulag-bulagan, hindi porket kasama ninyo, masyado kayo nagpapatakot. Ang alam ko sa ethics committee, oy, JB Ejercito, ikaw ba nandyan ngayon? Huwag kayo matakot dyan kay Marcoleta. Tahol lang ng tahol yan, walang alam yan. Lagi niyang sinasabi, abogado ako, kayo hindi. Abogado nga siya, mga kababayan, pero pulpul. Sabi ni Sir Michael Pangan, Sir GB, kain tayo, nagluto ko ng kalderetang pusit. Masarap yan Di lang nagsisinungaling, kundi puro fake news, ka-fake newsan pala. Alam na guys. Tanging bibig lang ba ang gumagalaw kay Marcoleta, yung buhok hindi. Salbahe kayo sabi ni Arlene Villamor, abogadong Judas. Ako, sana makahanap ng katapat yan eh. Pero mga kababayan, sampulan na yan ni Yusek Padulyon, di ba? Yusek Padulyon. Wala siya eh. Mga kababayan, dire-diretso, street English. Kaya nga, under oath, GP, meaning ilalim ng oath sa mga ilalim ng utang sa mga kontraktor, bigay lang zero contribution, ang mukha nila pare-pareho, mga rug face at poker face. Alam nyo, may kasi sa totoo lang, 'di ba? Yung pagdating po ng filing ng COC, sabi ko nga, ang problema talaga dito sa Comelec, mga kababayan, may yung ministerial duty nila.
Ano ba yung ministerial duty nila? Tanggap lang ng tanggap ng aplikasyon. Ang tangi lang nila na-identify yung mga nuisance candidate. Pero yung maliban doon, wala na. Oh, nakapasok ng lahat-lahat, pinagdadayaan na sila sa mga sose at kung ano-ano pa. Saka lang nila malalaman. Tapos pag nalaman nila, napakatagal pa na investigasyon. Sabi ni Narcisa Garbanzos, Sir GP from Fonteverde, Negros Occidental. Oy, shoutout sa inyo dyan, magandang gabi sa inyo. Parang si Pusit, abogada, pero tanga. Hindi ko nga rin alam kung magkano binayad niyan, paano nakapasa yan eh. Ha? Okay, anyway mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating programa ngayong gabi. Alam niyo naman po, may problema pa tayo, no? Pero syempre, hindi ko naman na anuhin yan. At alam ko naman marami pa rin nag-aabag sa akin kahit papano. Kaya nga, nagpapaganda tayo ng, ano ngayon, lifestyle. Di ba, Ma'am Emma Ordonez, kakasukan na kaya pag nakikita ko yan? Huwag nyo nang tingnan. Kaya alam, kahit hindi nyo tingnan nyo si Marcoleta, maiisip at maiisip nyo, tsura pa lang, di ba? Isama mo pa si Aimee, puro kulubot ang muka. Isama nyo pa si Chavit Singson. Mga kababayan. Okay? So, ayan po mga ka-GPnatics. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa mga susunod na live streaming po natin. At sana po, wag po kayo magsawa mga kababayan ha. Dahil pasulput-sulput lang ang inyong abang lingkod. Pero hindi ko talaga kaya na katulad dati ng tumatagal, di ba? Sana nga bukas magkaroon na ng progreso itong ano natin. At mapaayos na natin mga kababayan kung ano talaga yung naging punot dulo. Kasi ako, meron akong idea na sabi ko nga, hindi dahil sa pagtutok dito, pero mas malala yung nagpa-spray ako ng tawag dito, pesticide dun sa mga apis na German cockroach. Yung maliliit lang, hindi naman siya lumalaki, so sobrang bilis dumami. Palagay ko nung nagpa-spray kami dun talaga. Kasi parang naigaganong ko sa mata ko yung yung spray. Mga kababayan, parang doon lumabo eh. Buhok pa lang host, balak ko nang buksan eh. Ay, hindi. Papayag ba yun lumapit? Baka hindi ka makalapit. Ha? At saka baka pag tinanggal mo, maraming pamalit. GP canceled ng passport ni Roque naka-live. Oy! Salamat naman. Mga kababayan, kaya lang, ang problema dyan, magiging ano pa rin yan eh. Magiging problema pa rin yung kasi yung asylum request ni Harry Roque. Magiging conflict yun dun sa Interpol Red Notice. Pero, mga kababayan, tingnan natin kung ano yung ano dyan. Kung ano talaga yung... Kasi sabi ng DOJ, yung... tawag dito, yung asylum request ni Harry Roque ay matagal na daw na denied. Yun ang sabi nila. Kung ito ay totoong denied na, mga kababayan, tapos kinancel pa yung kanyang pasaporte, nako, ayun na, sigurado, madadampot na to, may uuwi na talaga. Diba? Pero kung yung asylum niya ay still ongoing, magkakaproblema ang Interpol. Kasi hindi papayag, mga kababayan, ang Netherlands o kung sino man yung, kung kanino man siya nag-seek ng asylum, medyo, yun kasi ang inilalaban ni Harry Roque eh, di ba? Oh, Rose Oimatsu. Oo nga po, GP, kasi yung asylum continuous yan. Hanggat wala pong ano yan, hanggat wala pong desisyon, yan ang magiging problema. Kaya, double check ko ha. Double check ko. Ayaw ko muna. Kaya nga nung nakaraan, hindi ko pinatulan yan eh. Yung sinabi nila na nag-request na ang PAOK na sa Interpol, mga kababayan. Kasi mismong doon sa binasa ko, PAOK din ang nagsabi na hirap sila kay Harry Roque. Kasi doon sa asylum request niya.
na ginawa. Okay? So, ayan, hanggang dito na lamang po mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyo at magandang gabi. Mag-ingat po tayo palagi. Maganda kayo. Maganda at gwapo kayong lahat. Bye-bye! Ay, Justina Brew. Good evening, John ka-GP. Dito sa Latin America ay malamig ngayon. Dito din. Mainit. Dito din. Mainit. Thank you sa inyong lahat. Mama Leticia Fernando, thank you so much sa pag-share ng blessings.